Pero itong 15 ang di ko makalimutan kasi Master. Kasi dito na ako na team leader. Dito na ako nag-platoon sa RIT. At dito ko first time ko Master na na-wounded. Itong 15. Kasi dalawang beses na ako na-wounded Master eh. Ito sa Holo at sa Marawi. Kaya ito talaga yung kampanya natin yung di ko talaga makakalimutan. Hanggang wala rin ako ng Panginoon na maka-retire. Ito. Paano ka na-wounded sa Marawi? Pinto mo nga yung Marawi. Yung sa naman Master, sa Marawi, isang team leader ko naman nun si Master Yan Saris. Sinong nagdala sa inyo? Si Sir Buada na. Ang CEO namin. Mismo Sir Buada yung nagdala sa amin noon sa pagpasok dun sa isang bahay. Ano yun? Sige daw, ikwento. Bale yung sa naman Master. Ano yung building na ito? Ano yung dati kasi Master, nung pagkano, yung building na yun, wala pa kaming pangalan kasi dati, nung malapit na matapos is may mga pangalan na. Pero ano yung mission sa inyo doon? Sige, tulungan natin. Yung mini-mission sa amin talaga Master is ipursot yung na mismo lahat ng building na lahat ng sektor namin. Paano kayo kinokondisyon? Paano kayo inaalagaan ni ang sa amin naman nun Master, kada niyan, mag-briefingan sa amin si Sir Buada, yung CEO namin. Mag-briefingan sa amin, ganito, bukas, itong bahay naman yung kukunin natin. Kasi yung parang ang plano doon Master is yung Abante yung parang Sony, walang atras na kinukuha, parang puro Abante yung kinukuha namin na bahay. Hanggat mahabot namin yung tinatawag na Tintin, yun doon sa may Muski. Kasi walay kami doon sa kabila eh. Parang area-area ba? Yung parang area-area yung naanuhan. Ano yung leadership? Paano niya kayo kinapasuman? Kasi ang Marawi, alam niyo ang dami nang namatay. Bali yung Master, yung kay Sir Boy naman, kaganda ng niya talaga. Kaganda ng pagiging isang bilang CEO, kaganda ng niya sa amin. Kasi hindi niya kami inihiwa-hiwalay. Company talaga kami na nag-move. Pero ang inuuna niya is platoon. Pagka, halimbawa, kaming isang platoon is kukuha namin isang bahay. Pag na-secure namin isang bahay is, yung isang platoon naman, doon sa amin dadaan, doon naman kukunin naman yung isang bahay. Pag na-secure namin yung isang bahay, yung isang platoon naman yung kukuha sa kabila. Parang by bounce yung namin na by platoon. Nung siguro kasi buwan din yun bago ko na-wounded eh. Di ko rin maalala kasi Master kung anong araw, anong buwan. Basta nung pag pinasok namin kasi yung isang bahay Master, isang team kayo? Dalawang team kami. Dalawang team kami yung isang team nakapasok. Kami yung leading. Ngayon, siyempre pag magpasok ka sa bahay, 2-3 lang, di ba? Kasi di ba, wag mo nang buwan kay yun nga mayroong mga bomba, mga landmine. Nung pagpasok nung team leader ko tapos yung lead scout yung team leader ko si Master Palos, talagang medyo matigas din talaga kay medyo warrior talaga yan eh. Pasok agad siya. Ako yung guide na inunahan niya pa. Inunahan niya ako eh. Pagka pasok ko ganyan, may officer kayong kasama na? Bali yung officer namin nasa isang team pa na kasama. Bali kami muna isang team. Tapos yung pala namin kasama, yung platoon sergeant, si Master Passion. Yan, platoon sergeant namin yan na matigas din ba. Ngayon, naniniwala din doon pagpasok yung lead scout, si Master Palos pumasok na din doon sa may pinto. Pagbagan na kagad. Binagbagan kami doon sa gilid. Yung bala ng kalaban nag-iikis. Diipit ako doon sa may gilid. Yung sa gilid, secure sana ako doon. Ngayon, yung doon pala sa kabilang bahay Master is may improvise na na granada. So, pagpatak doon mismo sa harapan ko, buti kapasalamatan ko na yung tama ko is yung sa tuho at paa lang. Yung shrapnel lang. Naniniwala din talaga ako na pag maipit ka sa dalawang tao na may daladala, is ikaw yung kawawa na walang daladala. Ikaw pa yung natamaan? Ako yung natamaan kasi yung si Master Passion, doon din sa harapan ko eh. May anting-anting. Tapos si Master Palos dito sa gilid. May anting-anting din. Ako yung wala. Talaga naniniwala din talaga ako na pag ikaw talaga walang daladala na is ikaw yung tatamaan. Pero hindi hindi fatal. Lang talaga sarap nila yung tumama sa akin. Sabi ko, pagputok nung landmine ay nung improvise na granada, tumanong pa sa akin si Master Passion. Ano yun? May tama ka? Putit. Pagtingin ko dito, may tama na. Kako Master, mayroon. Bakit ako nga wala? Doon parang ginok niya ba ako? Ako nga, di mo ako tinamaan. Isa ko Master, di ko alam, may tama ako. Sabi niya sa akin, alam ng team leader ko na sabi niya sa akin ni Master Passion, dyan ka lang.
ipasupport natin yung doon sa likod na magputok doon sa ano. Kasi master, wala di ka makalabas na eh. Wala na. Wala nang di ka na makalabas. Corner yung isang team na corner kami doon. Kasi yung Kayo talaga. trap talaga kami kasi yung ikis yung bala nila, ikis. Nag-iikis ba putok. Ngayon, nung pag ano, sabi ni Master Passion, tawag kay CEO na, sir, may wounded dito. Isa. Pisibre. Oh, sige, ito. Sabi ni Master Passion ni sir, siguro, yung sa tawag siguro ni sir, sinuport nila yung isang platon. Sa Ni sir. ni Sir Buadas, Master, nag-support na yun. Butok-putok sila doon sa harapan para ma-exit niya ako. Kasi parang ano lang, ito yung isang bahay, tapos ito lang yung napisyon nila, nagito lang. Ito, may ano man to, bakod man to na pader man to. Kaya nakaka-support sila sa akin. So tawag na may wounded na. Tawag na may wounded. Ako lang yun, yung wounded. Ako lang pagpasok doon, ako yung wounded. Anong desisyon ni Juan? Ang desisyon ni CEO is, exit. Kaya ang desisyon ni CEO namin is, i-support by pera ko. Di putok sila, wag ng wag, pati yung mga 60, wag na. Ngayon, sabi ni Master Passion, pag putok ng isang platon doon sa likod, tumakbo ka sa gilid. Yung takbo nga, isang pana lang yung ginamit ko, Master. Kaya ito, parang one hit na. Hindi ko maramdaman na. Pag ganyan, pag alis ko, sinundan pa na ako niya ng putok. Kasi kitang-kita nung tropa namin doon sa likod eh. Sabi niya, putang ina, bilis mo ah. Bakit ko sa rin? Inahabol ka pa ng putok ko. Buti, pagdating doon, na-secure ako doon sa may isang bahay na naposisyonan ni Sir Buada. Yun yung pangalawang wounded ko na. Kaya, dasal na naman ako sa Panginoon. Sabi ko, Diyos ko, salamat at pinigyan mo naman ako ng pangatlong buhay. Kasi, pangalawa ko na itong wounded eh. Di mo ko pinabayaan. Ngayon, parang may gusto ka pa kung ipagawa sa akin na bilang isang sundalo na wounded na nga, 2 beses na, pero hindi mo pa rin ako pinabayaan. Pero hindi ka naman nagtagal na na-trap Ay, hindi naman, Master. Hindi naman ako nagtagal. Siguro mga 15 seconds lang yung pagtawag ni Master Passion, yung Baton Sergeant namin may wounded is, kuman kagad si CEO na, i-support by para kung dun sa nagpuputok na kalaban. So, ano ka sunod? After nun, gamot ka na, okay na, safe ka na. After nun, so safe na ako, Master. Pag-gamot punti. Pinala ko ni yung kabats mo din na tayo sila, Master Pindog. 8-6 din yun eh. Rin yun, medic. Pagkagamot, in-exit na ako. Nibak na ako dun sa dito Kalan. Ibak talaga. Ibak talaga yung nila, hindi pinagtatagal na sa Pag may na-wounded, sabi ng CEO namin, ibak. Hindi na. Magpagaling ka lang ng ilang. Nagpagaling ako siguro, Master. Kasi nabutan ako ng 3 months dito sa may nagpaibak ako dito sa may. So, medyo malaki-laki din pala yung tama. Kasi ito, Master, yung ito. Kaya nga, dito pa nga ito, tapos lusot yan dito, ito. Bali, namagarin kasi ito kasi siguro nabugbog din sa lakas ng. Pero walang butong nabali. Wala man, Master. Wala man. Kaya yun nga rin ang pasalamatan ko ba? Kaya ito, buto na to eh. Ngayon, pagkaramdam ko, hindi man nadali yung buto. Parang swerte pa rin nga talaga, Master, kay hapit lang lagi kay sa likod, buto. Pagdating dito, buto din. Medyo swerte pa rin yung yung panunundalo. Kaya, may tama, pero hindi fatal talaga na. Lumilis yung hindi siya. Bakit? Saan ka malakas paniwala? Ay, sa ito lang, Master, yung sabi nila na may anting-anting, although may binigay sa akin yung uncle ko, pero ang paniniwala ko talaga, Panginoon. Si isa lang yung sa atin eh. Nagbigay ng buhay. Siya lang. Kaya, kada operation talaga naman, Master, dasal talaga ako yun sa kanya. Na, sana gabayan niyo po kami, gabayan mo ko yung company namin, kami lahat ng sundalo, gabayan niyo. Kaya, di talaga ako nawawala, Master, sa pagdarasal sa Panginoon. Pero ano yung kabanyo sa Marawi? Kasi iba ang Marawi. Yung sa naman, Master, di ba, may na-wounded na ako nung 2016, Master eh. Medyo kabado na rin ako kasi babalitaan mo nga, madaming mga na mamatay, na-wounded. Araw-araw yun ha. Pero sa Master, yung sa isip namin is, paano kayo pinapatatag? Mga commanders? Ay, bali yung kasi, Master, sa amin, ang sa amin is parang yung lakas namin nanggagaling din kay Sir Buada.
Yung kasi pag nag-briefing siya sa amin, talagang isa-isa talaga yung sinasabi niya. Kaya kami, kampante din kami na lalong-lalo na yung official namin is sumasama sa amin. Talagang sumasabay sa amin ng mga EP. Siya talaga yung lead na parang pinapakita niya na leader siya. Kaya, Hindi nga. sabi nga namin, yung official nga, di natatakot. Kami pa kaya na, na, pero ang isip namin is, kung ano yung lead ng official namin, susuportahan namin. Doon, ibibigay namin yung suporta sa kanya. Kasi, yun naman talaga yung dapat mangyari. Kung ano yung ng official is suportahan mo para maging maganda yung ng kalalabasan ng operasyon nyo. Kaya Pero, ang hirap nun, no? Kasi pati pamilya nyo, pinapawi na siguro kayo nun. hindi ay sa akin naman master. Kasi napalitan. Sa akin naman master is yung pamilya ko is di ko yun pinaalam na dadalhin kami sa Marawi. Ganun. Kasi yung asawa ko nga master, nalaman na lang yan, wounded ako sa Maynila eh. Naibak na ako sa Maynila. Doon pa nalaman na nasa Maynila na ako naibak. Bakit nilihim mo? Pero siguro Pero alam na nila. Na siguro, alam nila na nasa Marawi ko. Pero di ko pinasinabi na kasama ka doon sa nasa front line. Hindi ko sinabi na Saka di ko sa kanila sinabi na nawundid ako. Sinabi ko na lang sa kanila master nung nasa Maynila na ako. Nabisitahin ako doon sa Maynila. Yun yung ang ko rin kasi master, ko rin kasi sa mga ko, di ko rin yan pinapalam kasi ayaw ko na rin sila mag-alala. Kasi baka kung halimbawa, buntis man or mag-alala pa, baka madamay pa yung bata. Kaya, kada operasyon namin yan master, nung sa Hulo, magsabi lang ako dyan, meron kaming gagawin. Di lang ako nagsasabi. Pero alam na siguro nila yan. Alam na nila pag magsabi ka na may gagawin, is naiintindihan nila na may operasyon na naman. Kaya yun ang lagi kong inano sa asawa ko na na kada text ko sa kanya is huwag siya mag-alala ba? Huwag siya mag-isip na kung ano-ano para maganda yung flow ng namin. Kasi ang hirap no, kaya tayo na namin para sa bayan. Para sa bayan eh. Yeah. Sa Marawi, may time ba na nalumuran kayo? Sa Marawi, wala. Sa akin master, sa time na di ako naranasan na malumural eh. Kasi yung isip ko talaga is yung talaga yung matapos talaga yung Marawi na matapos namin ng lahat ng tropa na maganda yung kinalabasan ng sa Marawi. May nag-voice pa ng voice 15 company sa Marawi. May isa master. Si Lit Carlos. Yun yung time na nalumural din. Yun pala yung time na doon kami nalumural, master. Na may nawala sa amin na isa. Yun na. Yung namin talagang yung 15 companies napakaswerte. Kasi sa ibang, di man natin na yung sa ibang unit pag marami na nadadali. Sa amin is isa lang yung dapat nga di kami nadalihan doon eh. Kasi namin yun. Kasama pa rin namin yun. Di natin hinahangad na mawalan ng masakit baga sa kalooban na mawalan ka ng kasamahan lalo na kung yung junior mo is napakaganda rin naman ng ugali ba. Mabilis ay kami master, proud kami sa niya, sa nagawa na ambag niya bilang isang ng 15 Ikaw, company. proud ka ba na nakasama ka sa nag-operate at nagtapos ng history sa? Ay, proud master. Proud ako dahil unang-una na natapos namin yung sa Marawi na maganda talaga yung kinalabasan ng operasyon. Saka proud ako sa lahat ng tropa na sumama talaga sa sa operasyon na yun. Kaya pati yung kahit lalo yung mga nagbuwis ng buhay kasi lalo na sila na di rin nila inaasahan ng pamilya na pero nakita nila yung suporta ng talaga ng buong militar ng Pilipinas na doon talaga mismo binuhos yung
Laki ng Ano? tingin ng sundalo noon eh. Kasi lalo na nga master nung matapos na, di ba? Matapos na yung Marawi, no? Pag yung ibang unit, pag nag-uwi, sinasalubong pa yan ng ano eh. Ng mga Mga banner ba dyan? banner, Welcome nandyan home pa, hero. welcome heroes. Kaya, parang nakaka-proud din talaga sa... Naramdaman nyo rin yan. Oo, naramdaman din namin, master. Although di kami na-welcome ng mga... Di ba, kayong ranger, di yan na-welcome sa mga barangay na eh. Eh, yung ngayon nakita ko dun sa IB, pag nagsisiuyan, puta may banner pa eh. Pero sa akin, mas proud din talaga kami sa... Mas lalong proud kami sa unit namin kasi tayo yung ano eh, tayo yung frontline eh, na mga ranger. At saka Nakalala na yung ginawa ng CEO. yung ginawa ng CEO namin na although nawundid na ako yung ginawa niya na pag yung pag-recover dun sa mga hostage na pati yung bata. Proud na proud ako dun kasi Nabalitaan mo na lang. nabalitaan ko lang master na Kasi yun nasa ang hospital ka na. nasa hospital na ako nun. Kaya proud na proud ako dun sa lalo na sa ginawa ni CEO ba na 15. 15 company talaga yung ano niya. Makita mo kasi doon, no, isipin mo officer, CEO pa. Linid niya talaga yung buong company na So, proud din kayo as member na ganun yung... oo, master. Lalo kami na member niya sa 15 company na ganun yung ginawa niya. Na parang pinakita niya na hindi lang officeries, kahit officer ka, kaya mo rin gawin yung Hindi mo, parang, hindi kasi yun. Delikado. pero hindi niya rin siguro hindi niya inisip yun. Ang inisip niya is mailigtas yung hostage, lalo na yung mga bata. Kaya di niya siguro inisip na, ay, puta, delikado. Pa rin, no? Wala, pero nandun naman yung namin eh. Nandun naman yung support Oo, talaga. kahit na, paano kung Eh, siguro master, di niya rin nainisip yun na yung buhay niya. Basta ang inisip niya is may save niya yung hostage. Kaya, pagtingin ko, pag balita ko, sus po, proud talaga kami na mismo si CEO pa yung nagano. Parang nakakasaya din. Ganun. Oo, master. Saya din. Kasi, kung sa master ba, parang pinakita niya talaga sa buong tropa na kaya niya rin gawin. Yung pagsisib ng bilang isang civilian yung inan niya. I-sinave niya. Na-picture siya dun. Naano si master noon. Talagang nakita pa yun sa TV pa nga yun eh. Nabalita pa yun eh. Nag-viral pa yun. Yeah, proud din ako dyan kay Sir Buala talaga. Yeah, yan din yung di ko rin makalimutan na CEO ko na talagang nagano din ako. Proud din ako sa kanya na ano. Kayo naman, yan yung accomplishment mo talaga marami. Yan talaga. Kasi na-award ka pa dyan. Oo, dyan ako Kayo na. living heroes dyan. Oo, master. Hanggang umanda kayo. Talagang di ko talaga ipagkakaila yung Nagkasama ka. kasama ko dyan sa gira sa Marawi Seeds na yan. Kaya yan yung hindi ko talaga makalimutan din na Kahit yung pamilya nyo siguro pagkatapos. Yung master. grabe yun. Ramdam ko din kahit lalo na yung mga pamilya ng asawa ko. Ramdam din nila yung parang proud din sila sa akin na Ganun ba? master kasi nung pag-uwi ko noon, nung nawundid ako, binigyan man ako ng uwi noon. Umuwi ako doon sa amin kahit mga 5 days lang. So ramdam ko yung kahit yung mga tao doon sa amin, ramdam ko yung pagiging proud nila sa akin ba. Para mangyak-ngyak pa yun. Parang sabi nila parang papasalamat sila na buhay pa ako na naalaman din kasi nila na nawundid ako eh. Kaya parang sila proud din sila sa akin ba bilang isang member ng contribute sa Marawi master. Yan ang nila. Kaya ano yung pinakamahirap naman at pinakamadramang araw mo nung nasa film ka? yung Pinakamahirap. sa akin master pag nasa field ako master ang pinaka dramatic ko talaga na yung karanasan ko talaga sa unang-una yung karanasan ko na first time ako mawundid na ang una ko talagang inisip is yung pamilya ko din na siyempre bata pa yung mga anak ko. So may anak ka na nun? May anak na ako master. Dalawa na yung may isa na akong anak noon. Kaya inisip ko talaga yung first time na mawundid ako is unang-una inisip ko dasal muna sa Panginoon. Tapos inisip ko talaga yung pamilya ko na Diyos ko, paano na yung pamilya ko kung mawala ako? Na bata pa yung
anak ko. Kaya yun yung inisip ko talaga, Master, na parang dramatic ko na ano ba. Family pa rin talaga. Oh, family talaga, Master, yung anak ko. Anong pinakamasayang araw? Yung pinakamasayang araw ko naman sa Field Master is yung ano, pag kasi siya, although normal naman sa atin na pinapauwi. Pero ang pinaka masayang nangyari sa akin is yung binigyan pa ako ng pagkakataon na mabuhay talaga. Na kasi di mo isipin, di ba, pag nawundid ka, di mo inisip na baka 50-50. 50-50 pa yung isip mo. Kaya ang pinakamasayang ano ko talaga sa company is yung binigyan pa ako ng pangalawang buhay na may pagpatuloy ko pa yung pangatlo na. May pagpatuloy ko pa yung paninerbisyo ko dito sa Armed Forces na binigyan pa ako ng Panginoon na mayroon ka pa dapat gawin. Lalo-lalo na sa pamilya ko. Na kailangan mo pang magserbisyo sa pamilya mo. Hindi lang sa bayan, kundi sa pamilya mo pa yung kaya yan yung masayang ko. Wala naman isasaya siya kasi normal sa atin basta yung marinar. Normal na yan. Yan yung moral talaga natin. Pero mas masaya ako na nabuhay pa ako ng pangatlong beses. Yan yung ko talaga. Ko talaga sa buhay ko. Pero ang pinakamalungkot na araw? Ang pinakamalungkot na ko, Master, is yung sa yun nga pa rin, Master, yung first time na mangundid ako. Yun ang pinakamalungkot ko talaga na naisipan. Kasi yung pangalawang wounded ko parang na lang eh. Parang inulit lang eh. Parang inulit lang yung pagka-wounded ko sa hulo eh. Yeah. Ang pinaka ko talaga, yung first time na ko. Sa training, ano yung hindi mo makalimutan naman? Sa training naman, Master, mula CIS Rock is yung yung pag-CIS, kasi hindi ko lang makalimutan dyan is yung pakainin ka ng mabilisan, bilangan ka na mainit pa yung pagkain mo is di mo makain, di mo madakot baka mainit, tapos 10 counts lang ubos na. Yan ang hindi ko rin makalimutan, Master. Tapos yung pag-stroke naman, hindi ko naman makalimutan dyan is yung magdamag kaming pinalublob sa yung jacuzzi, yun sa Isaris jacuzzi, yun ang dahil sa siguro yun ang dapat namin gawin na hindi ka naman nahuli doon. Hindi naman kami nahuli, Master. Talagang yun lang talaga yung namin. Parang pinaharanas lang din sa amin na ganito yung kung parang minumulod nila sa amin na kahit anong gawin sa inyo ng kalaban is hindi kayo bibigay. Parang yun ang minumulod sa amin na bilang stroke pa lang. Tapos nung pag regular na, yun na yung doon na nila tinuro yung namin, yung parang lalong pa igihin pa yung karanasan namin bilang isang sundalo na bilang isang scout ranger. Doon na nila parang binabahagi nila sa amin yung karanasan ng mga RI dyan na ganito yung na gawin. Tapos tinitrain kami ng maganda. Tapos yung ang inaano nila sa amin noon is yung parang kasi ang sabi nila ang pagre-regular is normal na kunin mo yan kasi ranger ka. Hindi lang yun. Ang pinaka nun is yung tinuturo nila pagdating na sa bundok na kailangan mong i-apply na hindi yung bara-bara ba na para lang makagraduate, hindi dapat ganun. Ang kailangan talaga is kung ano yung itinuturo dyan is sumunod ka talaga. Gawin mo kung ano yung tinuturo sa school. Pero may mga araw na sobrang hirap lampasan sa training. Meron naman, Master. Yun yung sa akin naman, parang lumural ka. Ang nalumura lang ako is yung sa pag kasi may bagong sila eh. Yung mabigyan ka ng Master ba? Ng DR na malulumural ka nun eh. Kasi mayroon na akong DR po, pero baka next recycle na ako eh. Kaya yun yung isa sa gabal talaga sa pag-training mo. Lalo na pag iniisip mo na, baka ma-recycle next day, baka paglabas-labas namin, ma-recycle ako, makatulog ako. Kaya yung inisip ko lang noon, ang isip ko talaga is gusto kong matapos yung
pagre-regular ng isang bihis lang. Kasi mahirap. Balikan. Balikan mo kung, halimbawa, recycle ka, nagpa-recycle ka. Uulitin mo yung hirap ng training. Kasi mas maganda yung patapos mo siya ng kaya although mahirap, at least isa lang. Isang bihis lang. Na kaya mo nang itapos. Kung kaya mo naman rin tapusin ng isang bihis lang, tapusin mo na ng isang bisis. Huwag yung paulit-ulit pa. Balikan mo lahat. Babalikan mo rin lahat eh. Pero ano yung nagiging mga diskarte mo nun para may Yung sa akin, master, yung diskarte ko dun talaga sa pagre-regular case, yung sundin ko lang kung ano yung inuutos sa inuutos ng RI. Sinusunod ko lang yun. Kasi sabi nga nila, walang mawawala kung sumunod ka. Paon mo yung Kasi mula si isang gang stroke is yan na yung itinuro sa iyo, yung sumunod ka ng sumunod ng sumunod. Ang ano ko naman, kasi 'di ba sa school minsan may yung RI natin, minsan man trip, may kamalasan. may kamalasan. Yung kamalasan ay normal. Pero ako sa isip ko man, master, malasin man ako at sa hindi. Gusto kong tapusin tong ano na to, schooling na to. Kasi yun nga ang inisip ko dati, master, nung non-ranger pa ako sa company. Inisip ko nun sa 12 company, non-ranger, siyempre, private. Kulata. Puro kulata, masi-masi. Lahat na nandun. Ngayon, inisip ko, pag pinadala akong mag-ranger, mas maganda pa doon, kahit anong masi-masi mo, matatanggap mo. Kasi may matatapos ka eh. Sa company, grabing masi-masi mo, wala kang matatapos. Wala akong kasalanan, minamasi-masi ka. Yeah. Pagdating sa school, yun ang inisip ko talaga na babalik ako sa company ko na dala-dala ko tong tabak na to. Yun yung parang yun yung naging motivation. Yun yung motivation ko, master. Kasi yung sabi nga sa akin ng mga senior nung sa tool companies, pag naka-ranger ka na is medyo maluwag-luwag ka na. Bagay, tama man. Although maluwag-luwag, pero nandun pa rin yung gap sa mga senior. Na wag ka muna masyadong relax although ranger ka na. Yeah, yun yung sabi din, yun din yung mga isang aral na natutunan ko sa school, master. Lalo-lalo na pag nung may mga junior na rin ako na gusto mag-ranger. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Tapusin nyo na lang. Huwag lumaki yung ulo na naka-ranger na. Kasi kahit naka-ranger rin tayo, mga senior natin, ranger rin din yan eh. Hindi rin yan, mabuti ka ako kung pagka-ranger natin sila, hindi na sila ranger. Ranger yan eh. Kaya sabi ko sa kanila, kung pagka-ranger nyo, yung ulo natin, ganun pa rin. Huwag yung lumaki yung ulo natin na although ranger ka na, malaki na yung ulo mo. Hindi ka gano'n. Yun lang yung ano ko, master, sa mga karanasan ko sa paglalo na sa training. Ito, sa pagsiservisyo sa bayan. Tagal mo na, ipaglaban na. Kung may message ka sa ating mga kabataan ngayon, kabataang Pilipino, sino mas mga kapatid, ano yung message mo sa yung sa ano naman, master, message ko naman sa mga kabataan natin na kung gusto man silang gusto silang mag serbisyo din sa bayan is yun din nila yung yung parang kung ano yung kurso nila na gusto is sundin nila. Hindi lang bilang isang panunundalo na ako, gusto ko talaga itong nung civilian ako, gusto ko talaga magserbisyo sa bayan kasi nakita ko sa unang mga master kasi sa amin, may mga sundalo. Inisip ko talaga na, gusto ko rin talaga magserbisyo sa bayan. Kaya mula noon, in-idol ko na sila. Ginaya ko talaga sila na, na makamit ko rin yung bilang isang sundalo na makapagserbisyo sa bayan. Kaya yung masasabi ko lang sa mga kabataan, kung ano man yung pangarap nyo is sundin nyo. Hindi lang yung sabi na pangarap ko yung ganito. Kung ano yung gusto nyo talaga na pangarap is pagsikapan nyo. Kasi ako, pinagsikapan ko talaga yung makamit ko talaga yung pagiging isang sundalo na hindi kadali din na makapasok. Talagang paghihirapan talaga. Tiyaga din talaga yung kailangan. Kasi ako, nagtrabaho pa ako construction bago pumasok sa parang binold ko muna yung katawan ko, master ba? Kinondisyon ko muna yung katawan ko. Kasi sabi nga nila, sundalo is hindi basta-basta yung training. Kaya physically fit talaga yung nila. Kaya ang ko lang sa mga kabataan is
Kung desidido sila sa halimbawa sundalo, is yung isip nila is itutok talaga sa pagiging sundalo. Hindi yung magsusundalo lang sa para pang ano sa mga tao, ano yung tawag doon, yung pang ano master, pangyabang. Ang pagiging sundalo is hindi hindi yan pinagyayabang, kundi inaalagaan yung serbisyo. Lalo na yung pinaglilingkuran natin ng bayan. Alagaan natin yung paglilingkod natin sa bayan. Kaya yun lang yung masasabi ko sa mga kabataan master na kung gusto magsundalo is pagsikapan na makuha yung gusto. Hindi yung bara-bara na hanggat qualified sila mag-apply kung talagang sa puso nila na maging sundalo. Yun lang yung anak ko talaga. Ayun nga master, hindi gaya ng ayun siguro yung mga iba ka master, ano yan? Parang inisip nila is makapagsundalo lang para pangyabang, hindi. Nainganyo lang. Hindi sila, yung puso nila hindi sa sundalo. Parang nainganyo lang sila ng ibang tao. Yun sa akin ka dyan, alis kong may edad. Ay, sa akin master, yun lang yung talagang nakaranasan ko na na bilang 14 years na rin sa serbisyo. Di ko rin makakalimutan talaga yung mga nangyari sa akin.